mga maliliit na tao. Habi. Yung mga maliliit na tao, kapag nagpa-fall in line na si teacher, nasaan sila? Sa unahan. Pag picture taking, saan sila makikita? Nasa harapan, di ba? Tapos kapag naglalakad kami, mas mabilis yung hakbang namin kaysa doon sa mga kaibigan naming mas matatangkad. Kasi siguro isang hakbang ni Kuya Froilan, 3 hakbang ko yata eh. Di ba? At kapag naupo kami sa mga matataas na bangko, hindi sumasayad yung mga paa namin sa semento. Pero kahit fun size kami, kahit fun size kami, ito po yung nakakatuwa, no? Kasi kahit maliit ang tingin sa amin ng lipunan, hindi kami itsapwera sa plano ng Diyos. Sapagkat dumating si Kristo sa mundong ito para hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Yan po ang napakagandang katotohanan na makikita natin sa storya ng pagtatagpo ng Panginoong Hesus at ni Zacchaeus. Na si Kristo, ang anak ng tao, ay dumating upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. So ngayon, kilalanin po muna natin si Zacchaeus. Ano ba yung mga makikita nating facts tungkol sa kanya? Sino si Zacchaeus? Ang ibig pong sabihin ng kanyang pangalan, sa Tagalog, Zaccheo po ang tawag sa kanya, sa English ay Zacchaeus. Ang ibig sabihin ng pangalan niya ay pure or righteous one. Pero pag tiningnan po natin yung storya, hindi siya makikita, hindi siya tinitingnan na pure ng mga kababayan niya. Hindi rin siya tinitingnan na righteous ng mga kababayan niya. Kabaligtaran ng kahulugan ng pangalan niya yung tingin sa kanya ng lipunan. So magandang basahin po muna natin itong 10 talatang ito na magpapakilala pa sa atin kung sino si Zacchaeus at ano ang naging karanasan niya nang nang makatagpo niya ang Panginoon. Sa Luke chapter 19 verses 1 to 10. Luke 19 verses 1 to 10. Sabayan niyo po ako sa inyong mga salin. Sabi po dito sa akin, pumasok si Jesus sa Jericho dahil doon siya dadaan papuntang Jerusalem. May isang lalaki roon na ang pangalan ay Zaccheo. Siya ay mayaman at isa sa mga pinuno ng mga maniningil ng buwis. Gusto niyang makita kung sino talaga si Jesus. Pero dahil pandak siya at marami ang tao doon, ay hindi niya ito magawa. Kaya tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na daraan doon. Pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad dahil kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. Kaya nagmadaling bumaba si Zaccheo at masayang tinanggap si Jesus. Nang makita ng mga tao na naroon siya tumuloy sa bahay ni Zaccheo, nagbulong-bulungan sila. Tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao. Sa loob ng bahay niya ay tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At kung may nadaya akong sinuman, babayaran ko ng 4 beses ang kinuha ko sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, dumating na ngayon ang kaligtasan sa tahanang ito dahil siya ay galing din sa lahi ni Abraham. Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Sa tagpong ito, titingnan po natin ang kagandahan ng mabuting balita. Ang kagandahan ng pagdating ng Panginoong Hesus. Gaya po ng sinasabi ko, ang Panginoon ay dumating upang hanapin at iligtas ang naniligaw. Dito po sa tagpong ito, nakita natin na si Zacchaeus ay isang tax collector. Doon po sa verse 2, makikita niyo yon. Pero hindi lang po siya basta-basta tax collector. Siya po ay chief tax collector. Ibig sabihin, dati po kasi 'di ba pinag-aralan na natin si Mateo. At nakita natin si Mateo ay tax collector. Pero ito pong pinag-aaralan natin ngayon ay chief. Ibig sabihin, mas mataas ang kanyang rangko. Pandak siya, yes, pero mas mataas ang kanyang rangko kay Mateo. No? Itong mga tax collectors pong ito, mga Hudyo sila. Review lang po tayo, no? Mga Hudyo sila
na inupahan ng Roman Empire para singilin ng buwis yung kanilang mga kababayan. Kaya gano'n na lang po kagalit itong mga kababayan nilang Hudyo dun sa mga tax collector na Hudyo rin kasi ang tingin sa kanila ng mga kababayan nila ay mga traidor sila. Pinaglilingkuran nila, tinutulungan nilang pahirapan yung Roman Empire na umaapi sa kanilang mga kababayan. Kaya nga po may mga rabay na nagtuturo na itong mga tax collector na ito ay hindi pwedeng tumestigo sa korte. Hindi po sila pwedeng maging witnesses. Kahihiyan sila ng kanilang mga pamilya. Singsama sila ng mga mamamatay tao at mga magnanakaw. Kasi hindi po sila nagnanakaw. Hindi po sila nagnanakaw. Yung kanilang trabaho ay legal. Suportado yan ng Roman Empire. At harap-harapan, kinukuhanan nila ng pera yung kanilang mga kababayan. Pangingikil po ang ginagawa nila. Kaya ang sabi ng mga rabay, kasing sama lang sila ng mga mamamatay tao at mga magnanakaw. Itong mga tax collector po na ito, sa turo din ng mga rabay, sila ay excommunicated sa mga sinagoga. Kaya nga po yung kwento ng Panginoong Jesus, nasaan yung setting nun? Nasa templo, wala po yun sa sinagoga. Dahil excommunicated ang mga tax collectors sa sinagoga. And tinuturo din po ng mga rabay noon na hindi kasalanan ang magsinungaling sa mga tax collector para lang makaiwas ka sa pagbabayad sa kanila. Walang problema kung magsisinungaling ka daw sa mga tax collector para lang makaiwas sa pagbabayad ng buwis sa kanila. Yan ang turo ng mga rabay noon. So ganyan po kababa ang tingin sa kanila ng society. Mga outcast, itong mga tax collectors na ito. Traidor ang tingin sa kanila ng kanilang mga kababayan, mabababang uri ng tao, mga makasalanan. Socially speaking, minamaliit po o mababa ang tingin kay Zacchaeus. Ano po ang financial status ni Zacchaeus? Doon sa verse 2, makikita natin na sinabing siya ay mayaman. Pero dahil napag-usapan na po natin yung kanyang trabaho, alam natin na yung kanyang kayamanan ay hindi galing sa malinis na paraan. Hindi po ito bunga ng kanyang pagsusumikap. Hindi po ito dahil sa namana niya sa kanyang mga magulang. Hindi siya binibigyan monthly ng 2 million o 500,000 pesos. Wala siyang pambili ng mga chopper o kaya McLaren galing sa kanyang mga magulang. Ito po ay galing sa kanyang pangingikil. No, ganyan po kadumi ang kanilang trabaho. Dinedeclare nila ng mataas na value yung isang property o produkto ng kababayan nila para mataas din yung masingil nilang buwis. Kaya anong tingin po sa kanila ng kababayan nila? Doon sa verse 7, ang sabi, tumuloy daw ang Panginoong Hesus sa bahay ng isang masamang tao. So morally speaking, mababa ang tingin ng lipunan kay Zacchaeus. Masama siya. Isa siyang makasalan. And then ano pa po yung makikita nating descriptions kay Zacchaeus? Yung paborito ng marami. Dito po kilalang kilala si Zacchaeus doon sa kanyang height. Isa siyang pandak. Ba't nakatitig ka sa akin, Kuya Jim? Isa siyang pandak, si Zacchaeus. Bakit ito sinabi ni Lucas? Bakit ito sinama sa record ni Lucas? Hindi po nagkamali ang Holy Spirit sa pagsama ng detalye na yon dito. Ang pagiging maliit po ay never na nakita o ikinonect sa greatness. Hindi po yan ikinoconnect sa greatness. Siguro may mga kilala kayong maliliit na tao na naging dakila, si Napoleon. Emperor po yan ng France at maliit na tao yan. Pero hindi siya dakila dahil sa pagiging maliit niya. Kaya siya dakila dahil magaling siyang military strategist. Wala pong kinonsider na dakila dahil sa pandak sila. Wala. Si Saul, di ba? Yung description po kay Haring Saul. Ang ganda ng height niya, makisig ang tayo niya. Si Absalom, ganun din ang pagkakadescribe. No? Ganun po yung mga gwapo. Wala kaming panlaban sa tall, dark, and handsome. Hanggang short, brown, and never mind lang kami. No? Pero, yun nga po, ang baba ng tingin ng mga tao, maliit na nga, mababa pa ang tingin sa kanila.
No, doon na nga lang po sa ano, 'di ba? Sa pelikulang Shrek, yung babae doon, meron siyang two choices. Sino ang pakakasalan niya? Yung hindi tao o yung tao? Yung hindi tao, yung ogre. Yung tao, yung hari, pero maliit. Sinong pinili ng babae? Yung ogre. Kawawa naman talaga yung mga maliliit, di ba? Pero alam niyo po, kahit mababa ang tingin ng mga tao sa lipunan, dun sa ilang mga tao na kagaya ni Zacchaeus, ang kondisyon ng tao, ang kalagayan niya sa society ay hindi hadlang para mapabilang sila sa planong pagliligtas ng Panginoon. Again, sapagkat si Kristo na anak ng tao ay dumating, siya ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Nabasa po natin kanina yung verse 10. At sa verse na yon, makikita natin yung dalawang dahilan ng pagdating ng Panginoong Jesus dito. Tingnan po muna natin yung unang dahilan. Ang sabi po doon ng Panginoon, sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin ang naliligaw. Lost si Zacchaeus. Paano siya naging lost? Si Zacchaeus ay lost. Siya ay naliligaw pagdating sa kanyang pagkamamamayan at sa kanyang pagiging tao. Lost siya sa kanyang citizenship. Lost siya sa kanyang humanity. Ano po ang citizenship ni Zacchaeus? Siya ay isang Hudyo. Pero tinalikuran niya ang pagiging Hudyo niya at pinaglingkuran niya yung umaapi sa kanyang mga kababayan. Lost si Zacchaeus pagdating sa kanyang humanity. Bakit? Tinalikuran niya ang kanyang manlilikha. Yes, siya ay isang tao, pero sinuway niya ang kanyang manlilikha. Sa paanong paraan? Minaltrato niya yung mga kapwa niya tao na nilikha din ayon sa wangis ng kanyang manlilikha. Pinahirapan niya sila. In fact, sinuway po ni Zacchaeus yung isa sa 10 utos na wag mong pagnasaan ang hindi mo pag-aari. Yun yung nasa panghuli po na utos. At yun po ang ginagawa niya. Pinagnanasa niya yung pag-aari ng iba at kinukuha niya ito sa pamamagitan ng kanyang trabaho, sa pamamagitan ng pangingikil. So niyuyurakan ni Zacchaeus yung kanyang mga kababayan. Hirap na sila sa buhay, pero mas pinapahirapan niya pa sila sa pamamagitan ng paniningil niya ng buwis. Sa Garden of Eden, makikita po natin doon ang layunin na ibinigay ng Diyos sa tao. At doon pa lang makikita na natin na si Zacchaeus ay nawala na sa layunin ng Diyos para sa tao. Ang tao ay binigyan po ng Diyos ng kapangyarihan para pamahalaan ang ibang nilalang. Ang mga halaman, ang mga hayop, yung nature. Binigyan ba sila Adan at Eva ng kapangyarihan para pamahalaan yung kapwa nila tao? Hindi po. Ang dominion na ibinigay ng Diyos sa mga unang tao ay dun sa ibang mga nilikha, hindi sa kapwa nila tao. Dahil ang may karapatan lang na mamahala sa ibabaw ng mga tao ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Pero sa kasaysayan, pag tiningnan na po natin ang nangyayari sa kasaysayan, dahil sa kasalanan, ano po ang nangyayari? Yung tao sinisikap niyang pagharian o pamunuan, alipinin yung kapwa niya tao. At nakikita natin yung effect nito. Inaabuso niya yung kapwa niya tao, pinapahirapan, minamaltrato, ginagawa yung mga bagay na hindi naman dapat gawin dun sa kapwa niya tao. Sinisikap niyang lumugar dun sa kalagayan ng Diyos na tanging siya lang ang may karapatan na maghari sa ibabaw. Yun po yung makikita natin na nangyari dito. At dun sa layunin na yon, nawala si Zacchaeus. O, hindi na po siya, minaltrato niya yung kanyang mga kababayan. At ang sabi po, dun sa, babalik pa rin tayo sa Garden of Eden, hindi lang po sa layunin na wala si Zacchaeus, kundi kasama siya sa lahi ni Adan na hinanap ng Diyos na naliligaw. Kung babalik po tayo sa Garden of Eden, mababasa natin doon ang unang tanong ng Diyos sa tao. At ang una niyang tanong ay, nasaan ka?
Nasaan ka? Bakit po yung tinanong ng Diyos? Hindi ba all-knowing ang Diyos? Meron pala siyang hindi nalalaman? Kaya po tinanong ng Diyos yung nasaan ka kay Adan, hindi dahil sa hindi niya alam kung nasaan siya, kundi gusto niyang iparealize kay Adan na nawawala siya. May problema na sa relationship natin. May gap na sa relationship natin. Hindi na ito yung gaya ng dati. Nawawala ka na. At ganyan din po si Zacchaeus. Yan po ang kalagayan din natin, hindi lang si Zacchaeus. Sabi po sa Isaiah chapter 53, verse 6, sabi po ng salita ng Diyos, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin, pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. No, ang description po sa atin doon, para tayong mga tupang naligaw. And then sabi din po doon sa Romans chapter 3 verse 11, no one understands, no one seeks for God. Wala daw naghahanap sa Diyos. Kung walang naghahanap sa Diyos, then ano yung nabasa natin kanina? Sa Luke chapter 19 verse 3, ang sabi, gusto niyang makita kung sino talaga si Jesus. Hindi, hindi po ba pagpapakita ito na hinahanap ni Zacchaeus ang Panginoon? Pag tiningnan natin ang motibo ni Zacchaeus, bakit niya ba hinahanap ang Panginoon? Hindi po dahil sa gusto talaga niya siyang matagpuan. Ang paghahanap ni Zacchaeus sa Panginoong Jesus ay dahil lang sa curiosity niya. Pero pansinin niyo po, ang unang hakbang dito ay hindi galing kay Zacchaeus. Meron nang ginawa ang Panginoong Jesus para si Zacchaeus ay magsimulang humanap sa Panginoong Jesus. Sabi doon, gusto niyang makita kung sino talaga si Jesus. Bakit sinabi yung talaga? Kasi may mga naririnig na siya, may mga nababalitaan siya tungkol sa Panginoon. And this time, gusto niyang makita for his eyes. Gusto niyang makita mismo kung sino itong nababalitaan niya na gumagawa ng mga himala, nagtuturo. Siguro nabalitaan niya rin yung pagtawag ng Panginoon kay Mateo. Kasi mga outcast nga po ito kaya napakaliit lang ng mundo nila. So sila-sila na lang din yung friends. Baka dun sa party ni Mateo, may naimbitahan doon na under kay Zacchaeus. At naikwento ngayon nito kay Zacchaeus yung tungkol sa Panginoong Jesus dun sa party na yon. At gusto niya ring makilala itong Panginoon na ito. Pero dun po sa nabasa natin kanina, hindi si Zacchaeus ang unang naghanap. Ang Panginoon ang unang naghanap. Bakit? Sabi po ng Panginoon, di ba? Zacchaeus, bumaba ka agad dahil kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. Hindi po napadaan lang ang Panginoong Jesus doon, hindi aksidenteng nagpunta lang siya doon. Ang pakay niya talaga doon ay si Zacchaeus. Ang initiative po ay laging nagmumula sa Panginoon. Hindi sa atin. Siya ang unang nagtanong ng nasaan ka sa humanity. Siya ang gumawa ng hakbang para maligtas tayo, hindi tayong gumagawa ng hakbang para maligtas. Kalaban nga po natin siya di ba? Siya ang gumawa ng paraan para maligtas tayo. At anong sinabi po ng scriptures? Sino ang unang umibig? Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Hindi tayo ang unang umibig sa Kanya. Ang initiative ay laging nagmumula sa Panginoon. At kahit nga po yung mga tao, di ba? Kasi ang daming offer ng mundo ngayon So dahil sa dami ng offer ng mundo, nadidistract tayo, hindi natin pinapansin ang Diyos. At minsan gagamitin ng Diyos ang mga problema, ang sakit, ang mga sakuna, even yung nakaraan, di ba yung pandemic, yung COVID-19, ginagamit niya ang mga bagay na yan para kalabitin yung taong naliligaw. Ngayon, nakuha niya po yung atensyon ni Zacchaeus. Hinahanap siya ngayon ni Zacchaeus. So anong gagawin ngayon ni Zacchaeus? Gusto ni Zacchaeus na makita ang kanyang itong hinahanap niyang ito, gusto niyang makita. Pero wala may problema, may mga problemang haharapin si Zacchaeus. Hindi madali para kay Zacchaeus ang makita ang Panginoon. Bakit? May mga problema po siya. Una, problema niya na po yung height niya.
Kaya mahirapan siyang makita ang Panginoon. Di ba, naranasan nyo na po sigurong tumingkad-tingkad pag nanonood ng parada. Ganun po ang nararanasan dito ni Zacchaeus. Ang daming tao sa harapan niya, hindi niya makita-kita yung dadaan. Tapos, maliban sa height niya, problema niya rin yung tingin sa kanya ng lipunan. Ayaw siyang pasilipin, ayaw siyang pasingitin ng mga kababayan niya na galit sa kanya. Kasi traidor siya eh. Siguro napansin na nila merong kumakalabit na maliit dun sa gilid nila. Tapos nakita nila si Zacchaeus pala. Tinadyakan nila ng konti, so tumilapon saglit si Zacchaeus na naman. Hindi makasingit si Zacchaeus sa dami ng tao. So ano pong ginawa ni Zacchaeus? Wala na siyang pakialam kung tatawanan siya. Wala na siyang pakialam kung anong sasabihin ng mga tao sa kanya kahit na chief tax collector siya tapos gagawa siya ng isang bagay na katawa-tawa. Wala na siyang pakialam sa pride. Ang gusto niya lang ngayong mangyari ay makita si Jesus. So ano po ang ginawa niya? Parang isang bata, may pwede bang mag-demo dito? Parang isang bata, inakyat ni Zacchaeus yung puno ng sikomoro. At doon niya inabangan ang pagdaan ng Panginoong Jesus. Wala na siyang pakialam kung tatawanan siya ng mga kababayan niya, ng mga kapitbahay niya. Wala siyang pakialam kung anong sasabihin nila sa kanya pagkatapos ng parada na yon. Ang mahalaga sa kanya ay makita ang Panginoong Jesus. Obstacles, hindrances. Yan po ang ginagawa ng kaaway sa mga unbelievers. Gagawa ang kaaway ng paraan para ang isang hindi mananampalataya ay hindi makita ang Panginoong Jesus. Gagamitin niya minsan yung kalagayan ng tao, kagaya kay Zacchaeus, yung kanyang height. At gagamitin rin minsan ng kaaway yung mga tao sa paligid para pigilan itong taong ito, itong unbeliever na ito, na makakilala o makita ang Panginoong Jesus. Ang sabi po ni Pablo sa scriptures, sa 2 Corinthians 4:4, ayaw nilang maniwala sa magandang balita. Bakit? Dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. So ang isang dahilan kung bakit hindi naiintindihan ng isang tao ang mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus ay binubulag siya ni Satanas. Sinisikap ng kaaway na hindi makita ng isang unbeliever ang kagandahan ng mabuting balita. Pero ang Panginoon po ay hindi nagkukulang sa pagkakataon na ibinibigay niya para makarinig, para makita siya ng isang hindi mananampalataya. At ito po ngayon yung nangyayari kay Zacchaeus. Dumadaan ang Panginoong Jesus. Dumaan siya doon hindi lang accidentally. Dumaan siya doon dahil merong nandoon na naliligaw. At yun ay si Zacchaeus. Itong mga pangangaral po na kagaya nito ng mabuting balita ay ginagamit ng Panginoon para tawagin, para hanapin yung mga naliligaw. Pero ang kaaway ay pilit na manggugulo doon sa mga unbelievers. Sa anong paraan? Minsan, halimbawa, may inibitahan kang kaibigan para makapakinig ng mabuting balita. Ano ang gagawin ng kaaway? Gagamitin niya yung ilang mga pangyayari. Posibleng yung mga pangyayaring yun ay hindi dahil sa kaaway, pero gagamitin niya yung mga pangyayaring yun para i-distract yung unbeliever at hindi siya makapakinig ng mabuting balita. Maaari nga po yung isang unbeliever ay nandun na sa Bible study o nandun sa isang pangangaral ng mabuting balita. Pero kahit nandun siya physically, ang kaaway ay pwedeng kumilos para magpaisip sa kanya ng mga bagay na gugulo sa kanya para hindi niya maintindihan yung mabuting balitang ipinapangaral sa kanyang harapan. 2 Corinthians 4:4. Binulag ng kaaway yung mga hindi sumasampalataya. Pero ano po ang ginagawa ng Diyos? Sabi po sa Romans 10 verse 13 onwards, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi naman siya isinugo? Ayon sa kasulatan, napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Pero,
hindi naman tinatanggap ng lahat ang magandang balita. Sinabi nga ni Isaias, Panginoon, sino po ang naniniwala sa sinasabi namin? Verse 17, sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may mangangaral sa Kanya. Pinag-uusapan po natin ngayon ang mabuting balita. Ito po ay isang pagkakataon kung saan ginagamit ng Diyos ang pangangaral ng mabuting balita na ito para tawagin yung mga naliligaw, para kausapin yung mga hindi pa sumasampalataya sa Kanya. Kagaya ni Zacchaeus, patutuloyin mo ba ang Panginoon sa iyong buhay o padadaanin mo lang siya na parang nanood ka lang ng isang parada? Tinawag ng Panginoong Jesus si Zacchaeus sa kanyang pangalan. Hindi niya sinabing, Hoy. Ang sabi niya, Zacchaeus. Sabi sa John chapter 10 verse 3, kilala ng mga tupa ang boses ng Panginoon. Tinatawag niya ang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Tinatawag ka ng Panginoong Jesus sa iyong pangalan. Ano ang magiging tugon mo sa pagtawag niya? Ang Panginoong Jesus ay naparito upang hanapin ang mga naliligaw. Pero hindi lang po yun yung dahilan kung bakit naparito ang Panginoong Jesus. Makikita din po natin sa Luke 19 verse 10 na ang isa pang dahilan kaya dumating ang Panginoong Jesus ay upang iligtas ang naliligaw. Hindi lang para hanapin sila, kundi para iligtas. Para iligtas sila. Bago po itong tagpong ito, ang Luke chapter 19, hindi po si Zacchaeus yung unang nakausap na mayaman ng Panginoong Jesus. Atras lang po tayo ng isang chapter, meron pang isang mayaman doon na nakausap ang Panginoong Jesus. And it's very interesting na makita yung comment ng Panginoong Jesus tungkol sa mga mayayaman. Pansinin niyo po, parehong mayaman yan, si Zacchaeus at yung nasa Luke chapter 18. At ano po ang sabi ng Panginoon? Nabanggit ito kanina ni Kuya JL sa ating Lord's Supper. Ang sabi po sa verse 24 ng chapter 18, sabi ni Jesus, napakahirap para sa mayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Hindi po sinabi ng Panginoong Jesus na imposibleng maligtas ang mayaman. Ang sabi niya, napakahirap para sa mayayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Pero Kuya Jem, di ba, ginamit niya yung ilustrasyon na pagpasok ng kamelyo sa butas ng karayom, hindi ba nagpapakita yun ng imposible? Kaya nga po sinabi ng Panginoong Jesus, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Kung ilalagay sa kamay ng tao ang kaligtasan niya, imposibleng maligtas siya. Hindi pwedeng linisin ng marumi ang marumi. Hindi pwedeng iligtas ng nakakulong yung kapwa niyang nakakulong. Hindi pwedeng isalba ng kapwa niya nalulunod yung nalulunod. Wala pong makakapagligtas sa atin na sino man. Kaya kung sa tao lang ilalagay ang kanyang kaligtasan, ang pag-asa ng kanyang kaligtasan, imposible po yan. Pero pagdating sa Diyos, yan ay posible. Ngayon, bago po natin tingnan kung paano naging posible sa mayayaman ang maligtas, tingnan muna natin yung comparison nitong dalawa. Yung mayaman sa Luke 18 at yung mayaman na si Zacchaeus sa Luke 19. Meron po silang mga pagkakaparehas, mas marami silang pagkakaiba. Una, parehas po silang mayaman. Pero sa height, magkaiba po sila. Hindi natin alam kung ano yung height ng isa pero hindi pinansin. So, unique yung height ni Zacchaeus. Ibig sabihin, mas matangkad yung Luke 18 kaysa kay Zacchaeus. Mapapansin nyo rin po na parehas silang pinuno. Parehong pinuno yan. Pero yung mayaman sa Luke 18 ay religious leader. Pansinin nyo rin po yung pagkapinuno niya, religious leader siya. Pero yung mayaman sa Luke 19, si Zacchaeus, ay pinuno ng mga makasalanan. Pinuno ng mga tax collectors. Tapos kung babasahin niyo po yung Luke 18,
Inutusan ng Panginoon yung mayaman doon na o ipamigay yung kanyang pag-aari sa mga mahihirap at sumunod sa Panginoong Hesus. Inutusan po ba ng Panginoon si Zacchaeus na ibigay yung kanyang kayamanan? Hindi. Wala pong utos na ibinigay ang Panginoong Hesus kay Zacchaeus na ibigay ang kalahati ng kanyang kayamanan. Pero yung mayaman sa Luke 18, inutusan niya po yun. Pero mapapansin nyo na yung mayaman sa Luke 18 ay hindi kayang bitawan yung kanyang kayamanan para sumunod sa Panginoong Hesus. Pero si Zacchaeus, nakita niya kung ano talaga ang value, kung ano ang halaga ng Panginoong Hesus. Kaya hindi niya pinanghinayangan yung kayamanan na meron siya. Itong dalawang mayaman po na ito, parehas din silang mahal ng Panginoon. Mahal ng Panginoon si Zacchaeus. Kaya nga po, dinalaw siya ng Panginoon eh. Diba? Very intentional ang pagpunta doon ng Panginoon. Hindi lang siya naligaw doon. Si Zacchaeus talaga ang pakay niya. At sa ibang synoptic gospels, makikita din po natin na sinabi doon na mahal ng Panginoong Jesus yung mayaman doon sa Luke chapter 18. So parehas niyang mahal ito. Pero isa lang sa kanila ang makakaranas ng kaligtasan. Totoo po na mahal ng Diyos ang sanlibutan. Pero hindi yun nangangahulugan na lahat ng tao ay maliligtas na. Malinaw po ang sinabi ng John 3:16. Ang maliligtas doon, ang magkakamit ng buhay na walang hanggan ay yung sasampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Pero yes, mahal niya ang sanlibutan. Pero hindi yan nangangahulugan na tatanggapin niya na ang lahat na hindi dumadaan sa pagsampalataya sa Panginoong Hesus. Banal po ang Diyos at hindi siya konsentidor sa kasalanan. May kailangang mabayaran dahil po sa pagkakasala natin. So mahal ng Diyos itong dalawang mayaman na ito, pero isa lang sa kanila ay makakaranas ng kaligtasan. At yun ay si Zacchaeus. Ngayon, paano naranasan ni Zacchaeus yung kanyang kaligtasan? Ito ba ay dahil sa nagpasya siya na ibigay ang kanyang kayamanan? Kaya ba naligtas si Zacchaeus dahil ibinigay niya yung kalahati ng kayamanan niya sa mga mahihirap? Di ba sabi po nung iba, maliligtas ka sa paggawa mo ng mabuti. Yan ang tinuturo ng ibang relihiyon. Gumawa ka ng mabuti kung gusto mo makapasok sa langit. Kung gusto mong tanggapin ka ng Diyos. Si Zacchaeus po ba dito ay may ginawa ng mabuti? Wala pa po siyang ginagawang mabuti. Hindi niya pa po binibigay yung kalahati ng kanyang kayamanan. Pero ano po ang sabi ng Panginoong Hesus doon sa binasa natin kanina? Dumating na kailan? Ngayon. Dumating na ngayon ang kaligtasan sa tahanang ito. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus na darating ang kaligtasan sa pagkakataon na ibigay na ni Zacchaeus ang kanyang kayamanan sa mga mahihirap. Hindi po yun ang sinabi ng Panginoon. So bakit dineclare ng Panginoong Hesus na dumating na ang kaligtasan doon? Ano ang makikita natin doon sa mga sinabi ni Zacchaeus? Tingnan po muna natin yung mga sinabi ni Zacchaeus. Mahalaga po itong mga statement niya. Una, sa verse 8, pansinin niyo po kung ano yung tawag na ni Zacchaeus kay Jesus. Ang sabi ni Zacchaeus, Panginoon. Ang tawag niya na kay Kristo ay Panginoon. Pag tiningnan niyo po yung kwento nung mayaman sa Luke 18, never niya pong tinawag na Panginoon si Kristo. Ang tawag niya lang ay mabuting guro o kaya guro. Pero si Zacchaeus, iba na ang pagtingin niya sa Panginoong Hesus. Tinitingnan niya ngayon ang Panginoong Hesus na kanyang Panginoon. Hindi na si Cesar ang Panginoon niya. Kinikilala niya na ngayon yung sarili niya na tagasunod ni Kristo. Nagbago na siya ng isip. At ano po ang pagbabago ng isip? Yan po ang repentance. Pag nagbago ka ng isip tungkol sa Panginoon, nagsisi ka na. Nagbago na ng tingin si Zacchaeus kay Kristo. Ano pa po yung makikita nating pagbabago ng isip niya? Nagbago na yung isip niya dun sa kanyang mga tinatangkilik, dun sa kanyang kayamanan. Ang sabi po, di ba, ilan sa kayamanan niya ang ipapamigay niya sa mahihirap? Kalahati, 50%.
Alam niyo po sa Judaism, itinuturo nila na very generous ang pagbibigay ng 20% ng pag-aari ng isang mayaman. Ano ang ginawa ni Zacchaeus? Hinigitan niya pa yung doble ng 20% na yon. 50% ng kanyang kayamanan ay ibibigay niya sa mga mahihirap. At meron pa siyang ilalabas. Hindi lang yung 50%. Kung may mga nadaya siya, kasi hindi niya na rin maalala kung sino yung mga nadaya niya sa dami nila. Umabot na nga siya sa promotion na naging chief siya. Sino pa yung mga nadaya niya? Hindi niya alam. Pero kung lalapit sila sa kanya, na nadaya niya, ibabalik niya yon ng 4 na beses. At yung 4 na beses na yun ay generous na rin sa teaching ng Judaism. Nagbago na rin ang pananaw ni Zacchaeus pagdating sa kanyang mga ari-arian. Bakit? May natagpuan siyang mas higit pa kesa doon sa mga kayamanan niya. Repentance. Kitang-kita na sa pagsasalita ni Zacchaeus. At ano po ang naging tugon ng Panginoong Hesus doon sa sinabi niya? Sabi ng Panginoong Hesus, dumating na ngayon ang kaligtasan sa tahanang ito dahil siya ay galing din sa lahi ni Abraham. Bakit daw po dumating ang kaligtasan sa tahanan ni Zacchaeus? Dahil ba sa desisyon niya na ipapamigay niya yung kanyang mga ari-arian? Of course, hindi po natin maloloko ang Panginoong Hesus. All-knowing yan, alam niya yung mangyayari in the future. So alam niya kung niloloko siya ni Zacchaeus o hindi. Ang kaligtasan po ba na tinanggap ni Zacchaeus ay dahil dun sa desisyon niya na ipamimigay niya yung kanyang mga ari-arian? Hindi po. Paano po natin nasabi yon? Sinabi mismo ng Panginoong Hesus ang dahilan kung bakit dumating ang kaligtasan sa tahanan ni Zacchaeus. Ang sabi po niya, dumating na ngayon ang kaligtasan sa tahanang ito dahil, ano ang dahilan? Siya ay galing din sa lahi ni Abraham. Ano po ang kahalagahan nitong statement na to? Sa John chapter 8, may mga kausap po ang Panginoong Hesus na nagsasabing sila ay mga anak din ni Abraham. Pero ang challenge sa kanila ng Panginoong Hesus, kung si Abraham talaga ay ang ama nyo, bakit hindi nyo ginawa yung ginawa niya? Sinasabi nitong mga hipokrito na mga Pharisees or mga teachers of the law na ito, na ama nila si Abraham. Pero yun ang question ng Panginoon sa kanila. Kung si Abraham talaga ang ama nyo, bakit hindi nyo ginawa yung ginawa niya? At ano po ba ang ginawa ni Abraham? Sa Galatians chapter 3 verse 7, binigyang linaw po ito ni Pablo. Sabi po niya, Galatians chapter 3 verse 6, tingnan nyo ang nangyari kay Abraham. Ayon sa kasulatan, sumampalataya siya sa Diyos kaya itinuring siyang matuwid. Verse 7, maliwanag na ang mga sumasampalataya sa Diyos ang siyang mga tunay na anak ni Abraham. Sino yung mga anak ni Abraham? Yung mga sumasampalataya sa Diyos. Therefore, kaya sinabi ng Panginoong Hesus na dumating ang kaligtasan sa tahanan ni Zacchaeus ay dahil sa sumampalataya na siya sa Panginoon. Yan po talaga ang kaligtasan. Hindi yan nakukuha sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kahit ibigay mo pa ang 75% ng kayamanan mo, kung hindi ka sumasampalataya sa Panginoon, hindi ka maliligtas. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, dahil sa biyaya ng Diyos naligtas kayo, kailan? Nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Walang pataasan ng porsyento sa naibigay sa Diyos pagdating sa kaligtasan. Kaya kung si Zacchaeus ay nagpasya na ibigay kahit 99% pa ng kayamanan niya, kung hindi siya sumasampalataya sa Panginoon, hindi sasabihin ng Panginoon na dumating ang kaligtasan sa kanyang tahanan. Kaya lang sinabi ng Panginoong Hesus na dumating ang kaligtasan sa tahanan niya ay dahil sumampalataya na siya. Dahil siya ay galing din sa lahi ni Abraham. Ang Kristyanismo po, ang kaisa-isang relihiyon na nagtuturo na ang tao ay walang magagawa para iligtas ang kanyang sarili. Ang lahat ng mga relihiyon, ang sinasabi na gawin mo ito, gawin mo yan, kailangan mong gawin ito, kailangan mong ma-fulfill ito. Kung hindi mo ito magagawa, hindi mo mapapasaya ang Diyos, hindi ka maliligtas, hindi ka mapupunta sa paraiso.
hindi ka mapupunta sa isang magandang kalagayan. Yan po ang sinasabi ng mga relihiyon. Pero anong sabi ng Kristyanismo? Walang matuwid, wala ni isa. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala tayong magagawa. Kasi kahit yung mabubuting gawa natin ay parang maruming basahan sa harap ng Diyos. Ang Kristyanismo lang ang nagtuturo niyan na walang magagawa ang tao para maabot ang Diyos. Kaya nga ang Diyos ang gumawa ng paraan para maabot niya ang nagkasalang tao. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos sa pagsampalataya kay Kristo. At yan po ang ginawa ni Zacchaeus, kaya dumating ang kaligtasan sa kanyang tahanan. At si Zacchaeus ay napakagandang halimbawa na ang isang taong sumampalataya kay Kristo ay nagbago. Hindi siya nanatili doon sa kanyang pagkakasala. Huwag niyo pong isipin na ang SRGC ay nagtuturo na ang isang taong sumampalataya sa Panginoong Hesus ay okay lang na magkasala. Hindi po yan itinuturo ng SRGC. At never na sinabi sa Biblia na okay lang magkasala ang isang mananampalataya. Hindi po yun okay. Nakikisa ang SRGC, nananampalatayang SRGC sa sinasabi ng Biblia ng isang taong na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, siya ay binago na. Kaya nga po dun sa Ephesians chapter 2, kanina binasa ko yung tungkol sa kaligtasan sa verses 8 and 9. Sa verse 10, ang sabi, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo, yung pakikipag-isa pong yun kay Kristo ay yung pagsampalataya sa Kanya. Sa pakikipag-isa natin kay Kristo, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Para saan? Para magkasala? Hindi po. Para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. And sa same letter, ang sabi ni Pablo, sa Ephesians 4 verse 27 to 28, huwag din yung bigyan ng pagkakataon si Satanas. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip ay maghanap buhay siya ng marangal para makatulong din siya sa mga nangangailangan. At yung isa pa sa mga apostol, si Juan, ang sabi niya po sa 1 John chapter 3 verse 9 to 10, ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa kanya na at dahil nga ang Diyos ay kanyang ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. At dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ang isang pusong binago ng Diyos, ang isang pusong binago ng Panginoon ay naipapakita yung pagmamahal niya sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal niya sa kanyang kapwa. Kaya nga po si Zacchaeus, hindi niya sinabi na, Lord, from now on, magpe-pray na ako. Hindi po yun ang sinabi niya. Hindi niya sinabing, Lord, mula ngayon, magiging active na ako dun sa mga seremonyang ginagawa dun sa templo. Yung sinabi niyang desisyon niya ay may kinalaman dun sa makasalanan niyang pamumuhay. At bahagi yan ng pagsisisi niya. Na ipapakita ng isang pusong binago ang pagmamahal niya sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal niya sa kanyang kapwa. Hindi po perpekto ang isang sumampalataya. Nagkakasala pa rin ang mga mananampalataya. Nagkakasala pa rin. Pero hindi sila nagpapatuloy o namumuhay doon sa kasalanan na yon, gaya ng nakita natin sa sinabi ng apostol na si Juan. Ang iglesia po ay hindi puno ng perpektong tao. Meron po bang perfect dito? Muntik na. Kaso sumablay, hindi pa rin naging perfect. Wala pong perpekto na nasa loob ng iglesia. Ang iglesia ay hindi puno ng mga perpektong tao, pero ang iglesia ay puno ng mga taong pinatawad. Ang iglesia ay puno ng mga taong naligaw pero nahanap na ng Panginoon. Ang iglesia ay puno ng mga makasalanan na pinatawad na at iniligtas ng Panginoon. Kung kayo po ay hindi pa sumasampalataya sa Panginoon,
Gaya po ng nasabi ko kanina, itong pangangaral po na ito ay isang paraan na ginagamit ng Panginoon para tawagin yung mga naliligaw, para tawagin yung mga hindi pa sumasampalataya sa Kanya. Ano po ang gagawin nyo? Patutuloyin niyo po ba ang Panginoong Hesus sa inyong buhay? Tatanggapin niyo po ba siya? Ang sabi niya po sa John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At sabi po ng Panginoon sa Revelations chapter 3 verse 20, narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ng pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Gaya ng sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng Haring David, kung marinig nyo ang tinig ng Diyos ngayon, huwag nyong patigasin ang inyong puso. Kagaya ni Zacchaeus, patuloyin nyo ang Panginoong Hesus sa inyong buhay. Magbago kayo ng isip tungkol sa Kanya. Kilalanin nyo siya, tanggapin nyo siya, sumampalataya kayo sa Kanya. At mararanasan nyo yung buhay na binago, kagaya ni Zacchaeus. Kagaya ng napakarami pang iba na binago ng buhay ng Panginoon. At kung kayo po ay nakaranas na ng buhay na binago na yon, sana po ay hindi tayo maging hadlang para hindi makita ng mga hindi mananampalataya ang Panginoong Hesus. At sana ang makita nila sa buhay natin ay yung kagandahan ng isang buhay na binago ng Panginoon. Para matanggap din nila yung kaligtasan na tinanggap ni Zacchaeus, kaligtasan na tinanggap niyo mula sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Magandang umaga po sa inyong lahat.